Kumakalat po ngayon sa internet ang isang video ng batang ipinasok sa washing machine ng kanyang umanong ama. Binabatikos ngayon ang lalaki at ang kanyang kasamang babae dahil ipinahamak daw nila ang bata. Panoorin niyo pong pagtutok nito ni Bernadette Reyes. Sa loob lang ng 4 na araw mula ng ipost sa YouTube, mahigit 3 milyong beses nang napanood ang kuhang ito sa isang laundromat. Sa isinulat na impormasyon na nagpost ng video, ipinasok ng lalaki ang kanyang anak sa loob ng washing machine para umano takutin ng bata. Pero nang isara niya ang pinto, nag-automatic lock ito at biglang umandar ang washing machine. Nataranta na ang lalaki at tumakbo para humanap ng tulong. Maya-maya'y sunod na tumakbo ang kasama niyang babae. Pagbalik, isa pang lalaki ang tila may kinalikot sa likod ng washing machine para pahintuin ang pag-ikot nito. Pero nagtagal pa ng ilang segundo bago nabuksan ang washing machine at nailabas ang bata. Batay sa video, nagtagal ng 1 minuto at 10 segundo ang pag-ikot ng bata sa washing machine bago siya nailabas. Ayon sa caption ng video, bahagyang sugatan ng bata ngunit ligtas na ang kondisyon ngayon. May mga pumuna sa mag-asawa dahil sa kapabayaan umano at sila pa ang mismo nagpahamak sa kanilang anak. May ilan naman nagsabing hindi raw sinasadya ang pangyayari. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Ay, nako. Nakaalis na ng bansa ang Pinoy runner na si Cesar Guarin para sa susunod niyang marathon. At sa pagkakataong ito, bubunuin naman ni Guarin ang Finland-England run. Bahagi po ito ng kanyang layuning tumakbo sa buong mundo. At kung sakali, si Guarin ang magiging unang Pinoy at Asyanong makakagawa nito sa kasaysayan. Sa pamamagitan ng pagtakbo, nakakalikom siya ng pondo para sa organisasyon nilang tumutulong sa mga batang kapuspalan. Excited nga ako sa Europe run. It's going to be cool weather. Maganda naman yung preparation namin to meet more Filipino communities na makakasama namin para masabi namin kung ano yung mission ng Global Run alay sa Pilipino. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Kagabi po, binalita namin sa inyo tungkol sa isang kasambahay na ninakawan umano ang isang pamilya sa lungsod ng Parañaque. Hindi lang pala yun ang kanya na biktima dahil isa pang pamilya sa Las Piñas naman ang nagreklamong pinagnakawan din niya ng mga alahas at gamit. Ang halaga, mahigit ₱250,000. Si Micaela Papa, Naka-Alerto 24, Executivo. Nang mapanood sa 24 oras si alias Stella Mariveles, ang kasambahay na nagnakaw ng mahigit 3 milyong pisong halaga ng kagamitan mula sa isang bahay sa Parañaque, agad tumawag sa amin ang pamilya Venturanza. Nabiktima rin daw sila ng sospek na nagpakilala namang Eliza Fontalba. Nagsilbi rin daw itong kasambahay nila sa Las Piñas noong nakaraang taon. Habang wala pa isa kong all-around na maglilinis ng house, sabi niya, wag na raw kumuha at dahil kaya naman daw niyang gawin. Kahit na hindi ko raw dagdagan pa sweldo niya. Yung agency na kinuhanan ko, wala naman silang masamang naibigay. Years ko na naman silang kinukuha, except for this one. Bantay sa lakay nga raw ang modus ni Eliza. Matapos magsilbi sa kanila ng isang araw, tinakasan na sila. Paalam daw bibili lang ng sabon, pero tangay na pala ang mahigit 600,000 pisong halaga ng alahas, laptop at cellphone. Open lahat yung mga rooms. Out of trust, hindi ko naman namin alam na gano'n. Pagdating, bigla na lang tumawag yung maid ko na nagpaalam daw, 2 hours na, hindi pa bumabalik. Nung mapanood nga nila itong storya na ito sa 24 oras kagabi, alam na ng pamilya Venturanza na iisa itong magnanakaw na Stella Mariveles dun sa Eliza Fontalba na nagsilbing kasambahay nila noong nakaraang taon. Bukod kasi dun sa pagkakahawig, lahat ng impormasyong binigay tulad ng birthday, address at employment record ay eksaktong-eksakto. Yun nga lang, lahat ng dokumento tulad sa kaso ni Stella Mariveles ay peke. Ayon sa RMCR Employment Agency, tinanggap lang nila si Fontalba nang makitang kumpleto ang dokumento nito. Gayunpaman, naglabas na sila ng abiso sa iba pang agency na agad i-report kung mag-apply si Fontalba sa kanila. Noong Abril, naglabas na ang Las Piñas RTC ng warrant of arrest laban kay Fontalba para sa kasong qualified theft. Paniwala ng pamilya, marami pang nabiktima si Fontalba, kaya babala nila sa dating katiwala. Maliit ang mundo, pinalit mo lalo ang mundo mo, meron ka ring end. Maraming maghahanap na sa'yo ngayon. Micaela Papa, Naka-Alerto, 24. Chika Minute!
Bukod sa Vampire Diaries star na si Ian Somerhalder, nandito rin sa Pilipinas ang Hollywood celebrity na si Joe Jonas. At may iba pang paparating. Kabilang na kaya ang American Idol judge na si Jennifer Lopez at ang finalist na si Jessica Sanchez para mag-concert. Makichika kay Aubrey Carampel. Napabilis ang tibok ng puso ng ilang fans nang dumating sa NAIA Terminal 2 kaninang umaga ang singer-actor na si Joe Jonas. Game naman si Joe na nagpa-picture sa mga kinikilig na tagahanga. Mukhang sinusulit ng singer-actor ang kanyang stay sa bansa dahil unang araw pa lang, todo shopping na siya. Namili ng shirts at nagsukat din ng ilang sapatos. Sumikat si Joe kasama ang mga kapatid na sina Nick at Kevin sa pop group na Jonas Brothers. Nakatakdang mag-mall tour si Joe para i-promote ang bago niyang album. Siya rin ang bagong brand ambassador at endorser ng isang local clothing line. Nitong Sabado ng gabi, inabangan at tinilian sa airport si Ian Somerhalder. Ang Vampire Diaries star mukhang hindi naman makapaniwala sa init ng pagsalubong sa kanya ng mga Pinoy. This is a wonderful welcome. I love you guys. I've never been here, so I'm excited to be here, and the fans sound amazing already. Ang ilang fans ayaw paawat kahit pa umarangkada na ang sasakyan ni Ian. Sa tweets ng aktor, sinabi niyang very happy siya na makabisita sa Pilipinas. Feeling pangaraw niya, isa siyang Beatles member nang salubungin ng fans sa airport. Lalabas din si Ian bilang endorser ng isang local clothing brand. Tiyak na ika-excite naman ng Gossip Girl fans ang nakatakdang pagbisita sa bansa ni Leighton Meester. Pupunta raw si Leighton o sumikat bilang si Blair Waldorf para rumampa sa fashion show ng isang local clothing line. Last year, kinuha ring modelo ang kanyang on-screen partner na si Ed Westwick o mas kilala bilang si Chuck Bass. Samantala, usap-usapan naman ang posibleng concert sa bansa ni Jennifer Lopez sa November. Posible pangaraw na makasama ng Latina diva si Jessica Sanchez, ang American Idol finalist na may dugong Pinoy. Kamakailan sinabi ni J-Lo sa isang press briefing na posibleng dalhin niya sa Pilipinas ang kanyang concert tour kasama si Enrique Iglesias. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. And that's it for our Tuesday night chikahan. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz. Dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Vicky, Mike? Thanks, Pia. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan sa ngalan ni Mel Tiangco, ako po si Vicky Morales. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang at dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras.